O eto na, yung mga buhaya, mukhang kinakabahan na dito sa labas ng Korte Suprema. Breaking, Korte Suprema itinakda ang oral arguments sa program appropriations ng GAA. Baka Duterte na naman sisihin yan ha, kung budget na kung saan napunta. Busog na busog ang mga buhaya. Eh eto na, abangan natin yan. Sana hindi i-reschedule ng Supreme Court ito. Itinakda ng Korte Suprema ang oral argument sa 4 na consolidated petitions ng kumukwestiyon sa legalidad ng unprogrammed appropriations at ilang special accounts sa 2024, 2025 at 2026 General Appropriations Act or GAA. Naku, hindi alam ni Dunyor yan. Sasabihin na naman nila dahil kay Dunyor nalaman ito pero wala siyang kinalaman dyan. Yung pumirma kaya, hindi nyo idadamay dyan? Yung nag-approve, hindi nyo idadamay dyan? Eh baka naman isa siya sa magpaliwanag dyan. Ayon sa opisyal na anunsyo ng Office of the Spokesperson ng Korte Suprema, gaganapin ang oral argument sa mga sumusunod na petsa. Ito, abangan po natin ito. Ang sabi po nila ay hindi na po ito may reschedule kasi naka-schedule po ito nakaraang taon. Pero nabago, siguro sa mga naging issue. At ito po ang bago nilang schedule. Sa April 8, 2026, Miyerkules po yan, 10 a.m. Ilalive din naman yan, kagaya siguro sa mga nangyari na itong nakaraan. Malamang ilalive po nila yan. April 22, 2026, Miyerkules din, 10 a.m. sa Session Hall Supreme Court sa Baguio City. Bago ito, magsasagawa muna ng preliminary conference sa February 4, 2026, 1 p.m. sa Supreme Court, Manila. Hinahamon ng mga petisyoner na binubuo ng mga mambabatas, taxpayers at concerned citizens ang umanay mga budget adjustment ng bicameral conference committees na sinasabing nagpalobo sa pambansang budget sa loob ng 3 magkasunod na taon. Kanino yan? Bakit kasi inaprobahan yan? Tapos sasabihin ng iba, Duterte yung korap. Eh eto nga ngayon po nagsipaglabasan yung mga buhaya. Eh sana dito sa taong to may mananagot talaga. Kabilang ang kini-question ang ito, unprogrammed appropriations, special accounts sa general fund sa iba't ibang kaso, hinahamon ang 449.5 billion bicameral insertion sa 2024 GAA. Grabe sila ha. Mga pagbabago sa special accounts sa 2025 GAA. Ang konstitusyonalidad ng unprogrammed appropriations sa 2026 GAA. Mga petisyon ding nagsasaad na tumaas ang special road fund ng DPWH mula 16.756 billion patungong 34.748 billion sa ilalim ng 2025 GAA. Grabe ha. Ang lalaki ng itinaas ha. Bakit kaya nagkaganon? Eh magkaalaman naman yan. Sa ngayon naman, ay yung mga tao ay alam na yan, hindi na pwede nyong i-connect dito ang mga Duterte dito sa nangyayaring korupsyon di umano ngayon. Ipinananawagan ng mga petisyoner na ideklarang null and void ang mga probisyong pumayag sa unprogrammed appropriations dahil umano sa paglabag sa saligang batas. Ang desisyon ng Korte Suprema sa kasong ito ay maaaring magtakda ng mahalagang precedent ng kapangyarihan ng Kongreso sa budget at sa paggamit ng unprogrammed funds sa mga susunod na taon. Ay wag na patagalin yan. Eh yung April nga sa totoo lang medyo matagal-tagal pa yan eh. Pero okay na rin yan, at least hindi po kinalimutan. Meron pong schedule at sigurado naman daw hindi na ma-reschedule yan. Tuloy na yan. Eh baka naman yung iba dyan mahiya na. Kusa nang bumaba ba? Sa dami ng ibinabato sa kanya nagne-negative na, inaayawan na. Huwag na ipilit ang sarili kung hindi na kaya. Diba? O ayon dito sa mga nag-comment, sabi ni Maria Luisa Garcia, yari Congress dito. Siyempre dyan po yan nag-umpisa. Yung nag-approve niyan. At nung inakyat, may nag-approve pa. Yung huling nag-approve niyan, hugas kamay na naman yan. Malamang hugas kamay na naman yan. Sasabihin, hindi niya alam. Nabasa ko yan. Istoryahe. Sabi ni Christopher Canales Asino, sunod-sunod talaga sa panahon ng administrasyon. 2024, 2025, 2026, malamang maraming pumaldo dyan. Yung iba nga ay tinuturo yung mastermind na gumaganyan. Sabi ni Temsrag, dapat matuloy yan ang live dapat. Opo, tuloy na yan. Sabi ni Edgardo Velasco, uy, himala umaksyon ang Supreme Court. Magtiwala po tayo sa Supreme Court kasi naman
ay meron pa naman tayong korte na nagbabase naman talaga sa ebidensya. Respetuhin natin yan, yung Supreme Court na yan, at abangan ko iba, gigil na mapalitan yung sa Malacanang. Yung iba gusto na si VP Sara na para tuloy-tuloy managot itong mga buhaya. As lang tayo, mangyayari din yan kasi alam ng lahat kung sino ang sinusuportahan ng taumbayan. Lalabas din ang katotohanan. Ngayon pa lang, meron ng mga kinakabahan. Andam na. Malapit na. Lagot kayo mga buhaya. Unang-una, yung pumirma. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.